Noong 20 ng Hulyo 1969, ang lunar module ng Apollo 11 mission ay lumapag sa buwan. Sakay nito ang mga astronauts na si Neil Armstrong at Buzz Aldrin matapos nilang lumanding. Sinubukan ni Neil Armstrong na buksan ang pinto upang makalabas at makababa sa buwan. Hindi noon naging madali ang pagbukas sa pinto dahil sa malakas na pressure, pero nagawa pa din niya itong buksan. Sinubukan niyang bumaba sa buwan suot ang kanyang mabigat na spacesuit. Hindi din madali ang pagbaba dahil sa masikip ang pintuan at daan pababa. Aksidente niyang tinamaan ang bandang itaas ng lunar module at nasira ang ilan nitong bahagi. Pareho nila itong hindi alam dahil walang hangin at hindi nakakapag-travel ang sound sa lugar, kaya wala silang narinig na tunog na may nasira. Lingid sa kanilang kaalaman na ang bahaging ito na nasira ay napakahalaga pala. Ito ang ascent engine arming switch. Kung wala ang switch na ito, ang lunar module ay hindi na muling makakapag-take off. Gayunpaman, nakalabas si Neil Armstrong at kinilala bilang pinakaunang tao na nakatapak sa buwan. Pero ang malaking katanungan ngayon, totoo nga bang nangyari ito? Sa ngayon, mahigit sa 50 taon nang nakakaraan, maraming mga tao ang hindi ito pinaniniwalaan. May mga tao din na gumawa ng sarili nilang mga teorya at sinasabing ang Apollo 11 ay gawa-gawa lamang ng bansang Amerika. Kinunan umano ng Amerika ang video sa Earth at gumawa ng peking senaryo. Sino nga ba naman na makapagpapaliwanag ng bandilang umano'y tinusok sa buwan na doon ay walang hangin pero tila gumagalaw at nagwawagayway na parang hinihipan ng hangin? Ano nga ba ang katotohanan dito? Isang paalala. Ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Malamang marami ang magugulat dahil ang tunay na dahilan pala kung bakit pinlano ang Apollo 11 mission ay dahil sa digmaan, ang Cold War, ang digmaan sa pagitan ng Amerika at ng Soviet Union. Ang parehong bansa ay nagpapayabangan pagdating sa usaping pangkalawakan. Noong taong 1957, ang Soviet Union ay ang naging pinakaunang bansa na nakapag-launch ng isang artificial satellite at ito ay ang Sputnik. Nagulat ang Amerika sa ginawang ito ng Soviet, kaya naman taong 1958 inilaunch din ng Amerika ang kanilang pinakaunang satellite. Pero matapos ang 3 taon, noong 1961, muli na namang nagulat ang Amerika dahil ang Soviet cosmonaut na si Yuri Gagarin ang naging pinakaunang tao na nakarating sa kalawakan at tila naungusan na naman ng Soviet ang Amerika. Ang nooy Pangulo ng Amerika na si John F. Kennedy ay sumulat sa kanyang bise na si Lyndon Johnson noong 20 ng Abril 1961 at nagtanong kung paano nila mauungusan ng Soviet. Matagal din itong pinag-isipan ng kanyang bise hanggang sa maisip niya ang misyon ng pagpunta sa buwan na wala pang kahit na sinong bansa ang nakakagawa. Noong 25 ng Mayo 1961, sa naging speech ni Kennedy ay sinabi niyang magpapadala siya ng tao sa buwan bago matapos ang dekada. Ipinangako din niya na makakabalik ang mga ito sa Earth ng buhay at ligtas. Ang misyon na ito noong mga panahong iyon ay napaka-imposible kung iisipin. Kulang na kulang pa kasi noon ang mga makabagong gamit na kanilang maaaring gamitin, bukod pa sa napakalaking halagang uubusin upang gawing posible ang misyon na ito. Ilang buwan lamang ang lumipas ay nagkaroon na ng mga testing ng mga rockets na gagamitin sa pagpunta sa buwan. Pebrero 1967 nang mag-testing sila na may sakay ng tao ang rocket. Subalit dahil sa pumalyang parte ng capsule ay nasunog ito at namatay ang 3 astronauts na lula nito. Pero hindi pa rin nagpapigil ang NASA at nagpatuloy sa kanilang hangarin. Oktubre 1968 nang kanilang i-launch ang Apollo 7 at sinubukan na naman nilang magdala ng mga tao sa buwan at ito nga ay naging matagumpay.
2 buwan lamang ang nakalipas, Disyembre 1968, ang Apollo 8 naman ang nilaunch kung saan 3 astronauts naman ang sakay nito na pinadala malapit sa buwan. Marso 1969 naman ng Apollo 9 ang inilaunch at dito tiniyak nilang siguradong makakalapag na ito sa buwan. Mayo 1969 tsaka nila nilaunch ang Apollo 10 kung saan pinractice nila ang lahat. At sa wakas, noong Hulyo 1969, inilaunch naman nila ang Apollo 11. 2, 1, 0, all engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. 3 mga astronauts ang sakay nito. Sila ay sina Neil Armstrong na 30 taong gulang noon at siyang commander, si Michael Collins na siyang piloto ng command module at si Edwin Buzz Aldrin na siya namang piloto ng lunar module. Ang mga pangalang ito ay talaga namang pinag-usapan at umukit sa kasaysayan ng mundo. Ang aircrafts na ito sa Apollo 11 mission ay may 3 bahagi. Una ay ang command module, service module at lunar module. Ang unang dalawa ay tinatawag na CSM o Command and Service Module. Sila ang maglo-launch sa lunar module sa buwan at mula sa buwan ay kailangan itong ma-relaunch upang muling maikabit sa CSM at makabalik ang mga astronaut sa mundo. Gumamit sila ng Saturn V5 rocket upang i-launch ang aircraft na ito. Pero bago ito ay kinargahan muna ang rocket ng 1 milyong galon ng kerosene o gaas, 1 milyong galon ng liquid oxygen at 1 milyong galon ng liquid hydrogen. Araw ang binilang bago marating ang buwan. Hulyo 19, 1969 nang marating ng Apollo 11 ang orbit ng Moon. Dito na humiwalay ang Command and Service Module sa Lunar Module. Si Michael Collins ang nasa Command Module, habang nasa lunar module naman sina Neil Armstrong at Buzz Aldrin. Sa ganap na alas 8:16 ng gabi, habang papalapag na ang lunar module sa buwan, ay napansin ni Collins na paubos na ang fuel ng aircraft, kaya binigyan na lamang sila ng 1 minuto para lumapag sa buwan o para bumalik na lamang. Pero ilang segundo lamang ang nakakaraan nang magpadala ng radio message si Neil sa Earth at sinabi niyang nailapag nila sa buwan ang lunar module. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. Nagsuot ng spacesuit si Neil at saka lumabas ng aircraft habang pinapanood ng nasa 650 milyong katao ng live sa telebisyon sa buong mundo. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Sinundan siya ni Collins sa labas at sa loob ng halos 2.5 oras ay nangalap sila ng kung ano-anong mga bato at buhangin na nasa buwan. Kumuha rin ng larawan. Nasa 23 kilo ng bato at buhangin ang kanilang kinolekta sa buwan at nag-iwan sila doon ng bandila ng Amerika at isang plaka. Nanatili ang lunar module sa buwan sa loob ng 21 oras. Nagkaroon ng malaking problema sa kanilang spacecraft dahil ang switch na kailangan nila upang ma-launch muli ang lunar module sa CSM ay nasira pala sa kanilang pagbaba nang hindi nila nalalaman. Gumamit lamang sila ng ballpen upang kahit paano ay muling gumana ang switch, pero tagumpay naman silang nakabalik ng mundo. Napakadelikado ng misyon na ito para sa mga astronauts, kaya naman ang nooy Pangulo na si Richard Nixon ng Amerika ay gumawa ng 2 speech. Isa para sa mga buhay na makakabalik ang mga astronauts at isa naman kung sakaling hindi na makabalik ang mga astronauts. Sa kabutihang palad ay ligtas na nakabalik ang 3 astronauts. Himala itong may tuturing dahil sa mga problema at delikadong pangyayaring kanilang pinagdaanan. Sa kanilang paglapag muli sa Earth ay kinailangan silang i-quarantine sa loob ng 2 linggo dahil na rin sa virus na maaring nakuha nila sa buwan. Niyanig ang buong mundo ng Apollo 11 mission. Ang pangako noon ni Kennedy na may makakarating na mga tao sa buwan ay naging posible sa tulong ng NASA. In 1969, the public had little reason to question mankind's historic first step on the moon. After all, the achievement was a celebration of technological supremacy. America had finally won the space race. Subalit marami ang nagsasabi na kahina-hinala umano ang dekada na matatapos na noong 1970, taong 1969 nang marating ng Amerika ang buwan ay hindi umano bentahe para sa Cold War.
Peke umano ang plano na ito. Ang totoo umanong misyon ng paglapag sa buwan ay hindi nagtagumpay at pineke lamang nila ang lahat. Pero kung titignan ang Great Soviet Encyclopedia na ginawa noong mga 1970 hanggang 1979, kinilala nila at nakasaad dito ang pagtapak ng mga tao mula sa Amerika sa buwan. Ngunit marami din ang nagtatanong, bakit nga ba tila hinahangin ang watawat na itinusok ng mga astronaut sa buwan kung wala naman tong hangin? Meron lamang isang dahilan para dito. Ang watawat na ito na dala ng mga astronauts patungo sa buwan ay ginamitan ng mga hindi pangkaraniwang materyales. Kung ang isang watawat ay may isa lamang na vertical na stick na siyang nakahawak sa watawat, ang dala ni Neil Armstrong ay may isa pang stick na nakahorizontal sa bandang itaas nito upang manatiling nakabuka ang watawat kahit na walang hangin. Alam ng NASA kung sila ay magpapadala ng watawat sa buwan ay hindi ito bubuka at hindi hihipan ng hangin para lumatag dahil wala namang hangin sa buwan, kaya naman naisip nila ang ganitong estilo at disenyo. Nagkaroon pa noon ng kaunting problema sa nakahorizontal na stick sa watawat habang ito ay tinatayo. Kaya maaaring nakita ng mga tao na tila hinihipan ng hangin ang watawat, pero ang totoo, ito ay dahil sa paggalaw ni Neil sa watawat habang ito ay kanyang itinatayo. Isa pa sa mga sinasabi na peke daw ang misyon na ito ay dahil sa mga larawan ng mga astronauts sa buwan na wala man lang kahit isang bituin na nahagip. Pero ito pala ay dahil nang maglanding ang aircraft sa buwan ay umaga at ang mga spacesuit na suot ng mga astronauts ay masyadong reflective at ang kamera na ginamit noong mga panahong iyon ay hindi kagaya ng kung anong meron tayo ngayon na malinaw at maganda ang bawat larawan. Sabi pa ng ilan ay ang mga anino umano ng mga bato sa buwan na nasa larawan ay hindi pare-pareho. Sinasabi na gumamit lamang sila ng ilaw na ginagamit sa mga pelikula kaya iba-iba ang direksyon ng anino. Pero sa totoo pala, hindi lamang araw ang nag-iisang source of light noon, kahit ang buwan pala na kanilang tinatapakan ay complementary source of light din. Dahil sa nagre-reflect ito sa isa't isa, tila ang mga ilaw ay nasa iba't ibang direksyon din. Isa pa ay ang larawan umano ni Buzz Aldrin na kinuna ni Neil Armstrong na kung saan makikita ang refleksyon ni Armstrong na may kamera sa kamay. Ito ay dahil nakamount mismo ang kamera sa kanyang suit at maaari niya itong kontrolin mula doon. May mga nagtatanong din kung sino ang kumukuha ng larawan at video kay Armstrong at Aldrin habang bumababa ng aircraft. Madali lamang ang sagot dito. Ang mga kuhang ito ay mula naman sa mga naka-install na kamera sa paligid ng module. Umabot man sa $24 billion ang naging gastos noon sa mission na ito na makapagpapagawa na sana ng 16 na Harvard University. Hindi nagsisi ang gobyerno ng Amerika at nanatiling pinaka-nakakaangat at pinakamalakas na nasyon mula noon hanggang sa ngayon. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!